Po ba na katakot-takot na engineers ang nag-resign sa DOTR? Nakakalungkot po. Mga gano'ng karami po yan? Ang report po sa akin, 400 po ang umalis. In the last, I guess, 6 months. Ayon kay Dizon, dahil umano ito sa problemang administratibo at sa delayed na mga sahod ng mga manggagawa sa DOTR. May mga administrative pong naging problema eh. So, may mga nag-delay po ang sahod. Naku po. So, siyempre po, ang engineers po, highly coveted yan eh. Talagang in demand po yun. Tama po yun. Dahil yung mga skills na yan, bira. So, syempre na-offer sa private sector, mas maganda ang sweldo, at hindi na ho kinakaya yung minsan may mga nag-delay. Bukod dito, napag-alaman din na may ilan ding contractual workers ang delayed na rin ang sahod ng halos 2 buwan. Totoo po bang may mga nasa 500 empleyado ng mga contractual ang hindi pinapasweldo ng DOTR 2 buwan na? Hindi ko po alam yung exact number, pero meron po akong sa aking mga briefing, meron po mga nagsabi sa akin ng gano'n. Kasunod ng mga report na ito, sinabi ni Dizon na hinihintay niya na lamang na ma-appoint ang bagong team na inirekomenda nito sa Pangulo at sinusubukan muling hikayatin ang mga umalis na engineers na magpatuloy sa serbisyo para sa bayan. Pero ang ginawa ko po, bumalik sila. Ang gagaling yung napahikayat ko po sa kanilang mga kaibigan na naiwan sa DOTR na para sa bayan na po. Ina-assure po natin sila na wala pong magiging problema sa mga issue tulad ng sweldo, mga delays, etc. Kaya nga po, kailangan na pong pumasok yung ating bagong team para po mapabilis na po talaga yung pagpapasweldo agad-agad. Kasi po, yan ang pinaka-importante para po sa akin. Yan ang pinaka-importante po natin kailangan alagaan yung ating mga tao. Kasi ako po, hindi ko naman po kayang pagganahin itong mga proyektong ito na nag-iisa. Sa huli, tiniyak naman ang bagong kalihim na aayusin ito at re-resolbahin ang mga